Okay, special episode 3195, 3196, and 3197. Tanungin natin dito yung mga anghel, no, ng abundance. Kung ano ba yung posible pang additional informations na dapat nating maging batayan sa araw ng Lunes, January 8, 2024. At paalala lang po, doon sa mga locations or countries na wala pong TikTok, pwede ho kayo mag-view at mag-subscribe doon sa YouTube channel ko and then sa Facebook ko din po. Lahat ng videos na nandito sa TikTok nandoon din po. Okay? Kuha tayo dito ng isa. And we have that partnership. Nako. And then the quiet retreat at savings. Diyos mio. Yan yata yung wala lahat ng tao ngayon. Kakatapos lang eh. Okay. Yan sinasabi ditong partnership, okay? You have to allow your helpful, supportive partners in life and your personal life and career, and both parties benefit as a result. And you are receiving help from heaven and from person who brings needed skills and resources. Ito yung kakasabi ko sa daily episode patungkol doon sa mga breadwinner ninyo sa buhay, no, na gumagawa ng pera. So, yung gagawin nyo is to make an effort as well to use that blessings para sa sarili nyo rin in the future. At ito yung pangalawang message niya. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what you have to do next. Kasi, lalong-lalo na ha, nabanggit din niya yung partner dito. Yung partner mo kasi posible asawa mo, pamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, katrabaho mo, or online, di ba? So, yung tinutukoy niya dito, kung ikaw yung tipo ng tao na extrovert, no, at gusto mo makapag-ipon, gusto mo gumanda ang buhay mo, gusto mo yumaman literally, mabili lahat-lahat ng gusto mo, kailangan mong i-isolate yung sarili mo. Huwag mong ikwento lahat ng plano sa ibang tao. Kasi, ando doon lang sila nag-aabang para siraan ka. Kung gagawa ka ng isang hakbang para sa kabutihan mo, sa kapakanan mo, gawin mo nang walang nakakaalam. Kung meron ka mang gustong gawin, or kainin, or bilhin, or itayo na negosyo, gawin mo ng mag-isa. Wala kang pagsasabihin unless yung tao siguro na pagkukunan mo ng tulong for your processing, no? Tapos kung meron mang pagkakataon na lahat ng pinaghirapan mo makalipas ang ilang taon ay magbunga ng maganda, no? Na nakapagtayo ka ng sarili mong bahay, nakabili ka ng properties, nagkaroon ka ng negosyo, magaganda na yung mga sasakyan mo, magara yung bahay mo, everything. No? Hayaan mo na panahon ang kusang makadiscover na ikaw na ito. Ikaw na yung bagong version ng sarili mo. Huwag mong ipagkalat na ganito, ganyan. Lalong-lalo na, huwag mong iput down ang mga kapwa-tao mo or kasabayan mo dahil lang sa umangat ka na sa buhay. Dahil kahit gaano kadami ng pera ng bawat isa, kung babawiin ng panahon at babawiin ng Diyos, mawawala yan. Diyos pa lang po yan, ha? Paano pa kaya kung ibarang kayo ng mga kalaban ninyo? Kapag kayo nabarang ng kalaban ninyo, yung barang kasi is leading to death. So kapag nawala kayo sa mundong ibabaw, sayang lahat ng pinaghirapan nyo. Kapag kayo naman ay nagkaroon ng chain of death, ang hirap nun kasi lahat sa pamilya damay at papunta doon. So kung isa sa inyo nagkaroon ng chain of death, kailangan talaga sa lalong madaling panahon, habulin nyo. Makipaghabulan kayo to save your life, your family, your blessings, and your future. Ang kulam kasi, ang kulam at saka yung sumpa is galing sa galit, matinding galit ng mga tao. And then the manifestations is galing doon sa mga taong naiinggit, taong galit,
taong walang magawa kundi ipagdasal ang pagbagsak mo. So, hindi mo alam yun eh. No? Never mo madidiscover yun hanggat hindi mo nararamdaman na lahat ng blessings mo unti-unting nawawala, no? Hindi natutuloy ang transactions. Dati naman natutuloy, lahat ng goals mo nauubos, nawawala. Lalong-lalo na apektado yung relationship mo sa family mo, siblings mo, etc. Yung iba worse, nawalan pa ng trabaho. Ganun yon. So, yung sinasabi dito ng savings is, as you consistently save for your future is safe. And you do your future self as a big favor and consistently set aside present funds, and this is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Diba? Yung sinasabi ditong savings is hindi lang literal na pera. No, yung pag-save mo sa sarili mo is yun yung karakter mo, pagiging ikaw. So, kapag ikaw yung tipo ng taong mayabang, huwag mong asahan na nakaipon ka ng kabutihan. Dahil hindi yun credit sa heaven. Kung maging mayabang ka, mapagmataas ka, or whatever type of attitude na pangit ang kinalabasan sa kapwa-tao mo, huwag mong ituloy yun. Kasi it's not saving. It's putting yourself into danger zone na posible kapag napuno at naubos yung pag-asa mo at tsansa mo doon sa heaven, hindi ka talaga magkakaroon pa ng additional blessings. And literal, di ba? Kung ang tao, sasabihin mo sa sarili mo, wala naman akong kalaban eh. Mabait naman ako sa lahat-lahat. Never. Huwag kang maniwala na walang galit sa'yo. Kasi kahit anghel may kagalit. Kahit anghel meron. Diyos nga, di ba? Andyan si Judas, kayo pa kaya. So, yun yung itatatak nyo sa sarili nyo. Nakasulat, nakasaad, alam ng buong mundo yan. Walang pagkakamali ang Diyos. Never nagkamali ang Diyos. Diyos lang ang perpekto. So, sa salitang perpekto, andyan pa si Judas at ang mga apostoles niya, di ba? At yung mga tao, binabato siya, nakapako na, tumutulo na yung dugo, pero pinagtatapunan siya ng mga masasakit na salita, bintang, lahat-lahat. Ano sinasabi niya, di ba? Humiling siya sa Ama, pagbigyan sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. And then yung miracle happens sa kanya. Sa atin hindi ganun mangyayari. Kasi sinner tayo, literal. All human beings and creatures on earth created by God Himself are sinners. So, kahit sabihin natin na pinapatawad ko sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila, it will not take effect right away dahil tayo mismo maraming pagkakamali at kasalanan sa buhay natin. Kahit hindi man natin aminin, no, sa ibang tao, uulitin ko, may tatlo kang pagkatao. Yung Diyos may tatlong espiritu, yung tayo meron. Yung pagkatao mo sa mga katrabaho mo, kaklase mo, ito yon. Yung pagkatao mo sa pamilya mo, na pamilya mo lang ang nakakakilala sa'yo. At yung huling pagkatao, ito yung pagkatao kung saan ikaw mismo, ikaw lang ang nakakaalam sa kung ano ang totoo. Kasi may mga bagay na pwede mong i-share sa friends mo, sa karelasyon mo, sa katrabaho mo, sa kapitbahay mo, sa komunidad, as well as with your family. Pero may mga bagay na pilit mong tinatago sa sarili mo kasi alam mo na yan ang tanging alas ng mga kalaban mo para bumagsak ka at mawala ka sa senaryo ng buhay. Ganon din ang ginagawa ng ritual. Inaalam ng kalaban kung ano itong pangatlong pagkatao mo at dun ka titirahin. So, kung wala kang protection spell, ipagawa mo ahead dahil yung February 2 is araw ng Candelaria at
first Friday pa, which is very dangerous.